and daughters standing as one in your presence. This is your church, God building. This is your church, God. This is your church, God building. Jesus, cornerstone, God building. Help us stay true. Help us stay true to your purpose. Let our light shine in the darkness, going as one in your presence. Let the gospel alive within us. Shake our cities, shake the nations, send us as one in your presence. This is your church. This is your church, God building. Jesus, cornerstone, God. And this is your church, God building. This is your church, God building. Jesus, cornerstone, God sa'yo, Kristo, Panginoon, aming Diyos. Kami sa'yo, Kristo, kami sa'yo, Kristo, Panginoon.
Hallelujah. Welcome po sa second day ng ating prayer and fasting. Ang prayer and fasting ay talagang labanan ito, warfare. Pero katulad ng inawit natin, katulad ng sinabi ni Jesus, upon this rock, I will build my church, in the gates of Hades shall not prevail against you. Amen? Alam ko marami tayong pinagdadaanan, mga pagsusubok. Pero gusto ko muna na pag-pray natin po, yung bawat isa mag-partner-partner tayo. Baka may dinadaanan sila mga pagsubok. Pero bago tayo mag-pray muna tayo in the Spirit. Kurama kiya rarakara haya sande. Rebebebe kiriya sokuro mokoye. Yebebebe kiriya saramana kandalala. Hoye remeke sande. Kudoro sokoro momokoye. Kuraya sande rereke. Gawin po natin, pag-pray natin yung kapatid natin. Mga 3 minutes lang. Mahaba ba yun? 3 minutes. Okay?
po, wrap up na natin yung mga prayer natin. Alam ko, si Lord ang tutugon niya. Kasi, hindi sana itong i-share ko, yung i-share ko ngayon. Sabi nga, si Jesus na yung nasa atin. Kaya, lahat ng troubles natin, concern natin, dala-dala na yan ng Panginoon sa krus. Amen? So, ang text natin ay Colossians chapter 1, verse 27 to 28. Basahin ko lang. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ and you, the hope of glory. Grabe naman yun. Everyone, and teaching everyone with all wisdom, that we might present everyone mature in Christ. Ano man bang pinagdadaanan natin? Kung nakapokus tayo kay Jesus, alam natin na walang mananaig sa atin kahit anong problema yan. Amen? Kasi si Jesus na ang ating Lord. Kaya napakaganda na yung binasa natin. Si Paul naman galing siya sa mahilig mag-persecute, no, sa mga legalism, ay bigla siyang tinawag ni Lord, inalis yung mga kaliskis sa kanyang mga mata. Nawa, maalis din yung kaliskis ng ating mga mata ngayon, yung mga unbelief natin. At mag-focus tayo kay Jesus. Amen? Mag-focus tayo, katulad ng sinasabi ni Paul, na inihayag, pinili tayo ng Diyos, yung mga Gentiles. Gentiles. Ano ba yung Gentiles? Yung mga hindi Hudyo. Grabe si Lord, ano? At nireveal niya sa atin. Nireveal niya yung matagal na, yung mga lihim na panukala ng Diyos sa atin. Mga lihim na plano. Sabi nga niya, the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is in Christ. Matagal na panahon na nakatago yan. Pero ngayon, nireveal, grabe tayo na mga anak ng Diyos. At na kanino yan? Na kay Kristo. Kaya si Kristo lang yung hope natin. Amen? Wala na tayong ibang pag-asa. Si Jesus lang. Siya yung hope of glory. Amen? Pag sinabing glory, power yan. Amen? Di basta nakikita lang yun si Ate Gloria. Glory talaga siya. Glory, kapangyarihan, mayaman, riches. Kasi talagang ginawa ni Jesus yan. Kung basahin natin, sabi niya, we have redemption in Christ Jesus through His blood. Talagang binayaran ni Jesus. Ginawa niya talaga yung ating salvation. Hindi lang basta yan, kwento-kwento. At pinatawad niya. Ano yung pinatawad sa atin? Yung ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali, ang ating mga sala, according to His riches and glory. Ilang beses yan laging sinasabi, according to His riches and glory. Mayaman si Jesus. Amen? Mayaman siya sa kahabagan, mayaman siya sa awa. Grabe ang Panginoon. Kaya wala na kayong tatakbuhang iba. Tumakbo man kayo sa mga babaylan, wala na. Talagang si Jesus lang yung pag-asa natin. Siya lang yung may power, Panginoon. Kahit sa provision. Nabanggit kanina yung provision. Kasi sabi nga ng Philippians 4:19, ano ba yon? And my God, sabi ni Paul, yung Diyos ko, ano rin sabi doon? Shall supply all your needs according to His riches in glory. Talaga palang ang Panginoon, mahabagin siya, lahat kaya niyang ibigay, lahat. Pero siyempre, minsan may pagsusubok. Amen? Mayroong mga pagsusubok, pero dapat nakapokus tayo doon sa, kanino? Sa ating Lord, kay Jesus. Siya yung hope of glory natin.
Maganda yon. Yun ang unang inaano ni Paul, yung trabaho niya. Tinarabaho talaga niya. Pinaalam sa atin yung plano ng Diyos. Kaya nga dapat malalim din tayo. Alam din natin. Amen? Kaya yung discipleship natin, kailangang akap-akap din natin. Hindi tayo namimili kung sino-sino ang di-disciple natin. Di ba, ate? 84 years old, dinidisciple pa natin. So, mahalaga yan. Mahalaga na makita natin yon. And, sabi sa verse 28, Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, everyone mature in Christ. Yun naman, Yan ang maganda, na ang trabaho natin ay ipangaral. Ang trabaho ng church, ako lang ba yung mga ngaral? Ito yung mensahe sa atin ni Pablo na ipangaral natin sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sa trabaho, sa campus, kahit saan. Ipapangaral natin si Jesus. Mahalaga yan na maipangaral natin siya sa mga tao, sa mga taong makasalanan. Bibigyan natin sila ng warning. Sa mga taong nagbabackslide, wawarningan natin sila. Amen? Meron ba kayong kakilala na ganyan? Na ang tagal nang di umaatin sa church. Pero, winawarningan mo, namumuro ka na ka. Hindi, walang gano'n. Walang gano'n sa Panginoon. Wala. Baka sundin niyo yung sinasabi. Walang gano'n. Ang warning doon, gusto ni Lord makabalik sila sa Diyos. Amen? Gusto ni Lord na makasama siya ni Lord sa kanyang kingdom. Panginoon. Ang Panginoon. Hindi naman ang Panginoon mapapahama ka hindi dahil sa nagagalit si Lord. Mapapahama ka kasi inayawan mo si Lord. Amen? Dapat warningan natin sila, mga kapatid. Baka may kilala kayo na kapitbahay na hindi pa nakatanggap sa Panginoon. Galing ni ate. So, kailangan nating ituloy-tuloy ang discipleship natin. Kailangan natin ang bawat tao, warningan natin yan. Turuan natin sila. Turuan, i-disciple natin. Kung kinakailangan ng one-to-one tayo, importante na magturuan tayo, katulad ng Great Commission, teaching them to obey the word of the Lord. Amen? To obey, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mahalaga na malaman nila yan. Mga bagay na yan, teaching them, teaching everyone. Paano naman kayo makapagturo kung hindi kayo dumaan sa discipleship? Paano naman kayo makapagturo kung hindi kayo na-baptize ng Holy Spirit? Mayroong strength kay Jesus. Yung unang binasa natin, nandun yung strength ni Jesus na nasa atin na. Naniniwala ba kayo na nasa atin na yung kapangyarihan ng Holy Spirit? Yes, nandito na. Katulad ng awit natin noong linggo, narito na. Narito na. Narito ng kasunod naman. Ang tagumpay ay narito. Yan yung mga awit siya, pero mga biblical yan na awit. Amen? Hindi katulad yung sinasabi ng mga bata, awit. Walang ganon. So mahalaga yan. Tuturuan natin sila with all wisdom. Pag sinabing with all wisdom, alam mo mayroon kang discernment. Alam mo yung bad things. Alam mo yung good things. Siyempre yung bad things, warning mo. Pero yung good things, sasabihin mo sa kanila, kapatid, napakasarap kung sama-sama tayo sa ifti tuwing 9 o'clock to 11 o'clock. Napakasarap, hindi dahil sa malamig, kundi napakasarap ng mensahe lagi ng Panginoon. Laging may message ng Panginoon.
Sa bawat sulat ni Paul, may mensahe, may message. Amen? Sa bawat services natin, bawat life group, may message si Lord. Amen? Message ko ba yun? Message pa ng pastor yun? Hindi. Bakit natin nakukuha? Sa Biblia din. So, kailangan natin ng wisdom. Ano yung purpose? Siyempre, yung mga sulat, laging may purpose. Ano yung purpose? Yung binasa natin, ano yung purpose yan? Hindi. Ang purpose niya, that we may present everyone mature in Christ. Kasi habang nagmamature ka, kahit lumalalim, dumadami yung problema mo, lalo ka naman tumitibay. Rooted ka sa faith mo, matibay, hindi mauuga, hindi ka masishake, hindi ka maaalis. Aalisin ka sa problema. Pero sa pananampalataya mo kay Jesus, hindi ka masishake. Amen? Hindi yan katulad ng mga milk tea. Laging nasishake sila. Di ba? Hindi ganun ang faith natin. Ang faith talaga natin, matibay, nagmamature. Amen? Inaharap natin sila kay Kristo ng, mga mature. Hindi katulad ko, ng mga puti ang buhok. Hindi ito yon. Yung maturity, alam mo na kung sino si Jesus. Malalim na yung relasyon mo kay Jesus. Malalim na yung relasyon mo sa katabi mo. Amen? Tapikin mo nga sa balikat yung katabi mo. Ano ba ang problema mo, kapatid? Ilalapit natin niya kay Jesus. Oo, ganun. Talagang ang kailangan natin ay ang Panginoong Jesus. So, mahalaga yan, ha? Mahalaga na makita natin na according to the riches of His glory. Sabi nga rito sa Ephesians 3:16, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit. Grabe, no? In your inner being. Talaga si Lord, yung Holy Spirit talaga, nilalagay sa atin, Lord, yan, para malakas na malakas tayo. Hindi basta matitinig ang mga anak ng Diyos. Kaya sinabi, upon this rock I will build my church. Siya talaga yung nagbibuild sa atin. Amen? Siya yung nagdidilig sa atin. Siya yung nagtanim, iba yung nagtanim, siya yung nagdidilig, nagpapatubo, nagpapatibay. Amen? Kaya yun ang trabahuin natin, mga anak ng Diyos. Importante na makita na nagmamature, and God will supply all your needs according to His riches in glory. Hindi yan mawawala. Yung mga nag-iimpidi, hindi yan mawawala. Amen? Minsan nga parang nauubusan na. Pero yan, hindi kakapusin. Paborito ko yung verse na ganyan. Ako kasi, naranasan ko gabi, umuwi kami ni Ate Emilita. Pagdating sa SM, malakas na ulan. Sabi ko kay Lord, pagdating ko sa Commonwealth Market, wala akong payong, kailangan kong bumaba na. Pagdating sa FCM, baha. Si Ate naglangoy do sa kanal. Nalaglag yung kanyang mga juice. So, ako naman tuloy-tuloy na. Sabi ko naman, Lord, katatapos pa lang ng prayer and fasting namin. Kailangan ko ng signs and wonder ngayon. Miracle. Pagdating ko, alam mo ba, nasa manggahan pa lang kami, tigil na ang ulan. Nakababa ako ng maluwalhati. Pagdating ko sa bahay, yung misis ko, inaabangan ako ng payong kasi alam niya wala akong payong. Sabi ko, ang laki ng payong mo, wala nang ulan. So, yun yung unang miracle sa ako sa prayer and fasting. Pangalawa, mga 2:00, magluluto kami ng misis ko ng breakfast ng mga tao. May pinapakain ng misis ko. Maraming pinapakain ng misis ko. Nagkaroon na sunog. Doon sa tapat namin, yung 4th floor, alam ni Kuya Tony yan. Napakainit ng singaw. Natrap kami. Hindi namin mailabas yung bios ng anak ko. So, masusunog kami. Ubos kami doon. Tatalong kami sa sapa. Pipilitan kaming tumalon. Pero syempre, ako naman kampante rin kay Lord.
Maya-maya, dumating din yung bumbiyero. Talagang nainit na, nahapo. Yung palang kuryente, humihigaw, pumupunta sa bahay. Yung kuryente, kaya nasusunog yung mga bahay. Nawala yon. At bago ako pumunta rito, mga kapatid, nakapag-minister ako. Nakapag-minister ako sa mga nasunugan. Eksakto yung message natin. Although si Job nabanggit ko sa kanila, tumango naman sila. Noong nag-amen na ako, nakapag-pray na kami, nakapagpatanggap na sa Panginoon. Alam mo ba ang ginawa nila? Ganyan lang sila. Oh. Pero okay yon kasi nakapag-minister na ako. Oo, ang haba nga yung prayer ko. Ang haba. Ganon yung mensahe sa atin ng Panginoon. Ganon din yung gagawin ng church. Marami yan, Kuya Felix. Alam natin yan. Wala si Rain. Alam ni Rain yan kasi bago niya maisama yung asawa niya dito, sabi ko sa kanya, Pastor, malabong maisama kong asawa ko. Walang imposible sa Panginoon. Maraming beses ko rin siyang niyaya. Ay ito ang sinasabi ni Jesus. Sa isang araw may 8 oras. At hindi sa bawat oras bago ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nung niyaya niya kahapon, sumama yung asawa niya. Sabi ko nga sa kanya, makakapag-live group na tayo sa inyong bahay. So, talagang grabe yung word niya, yung tinanggap niya. Nag-agree siya. Kaya mahalaga na pag nakaka-receive kayo ng word, nag-agree din kayo. Amen? Nilalagay niyo sa puso ninyo. Let the Holy Spirit ang mag-move sa atin. Hindi yung si Kuya Norbert, move it yun eh. Si Rain kasi, joyride yun. Kaya sabi ko, isakay mo asawa mo rito, i-joyride mo yan para masaya. So, mga kapatid, makakapag-minister tayong lahat sa Panginoon. Nakita ko yan eh. Kasi bago pa lang ito na misahing ito, nung huddle namin sa IFT, nagkaroon na ako ng ganitong word. Di ba? Nandun kayo. Sabi sa akin ng Panginoon, swing your sickle, for the harvest is plentiful. Tandaan niyo yon. Sinabi ko yon, swing your sickle, for the harvest is plentiful. Gather them for my glory. Yun ang sabi ng Panginoon. Then, put into the deep. Cast out your nets. Kasi ready na yung nets natin. Yung discipleship natin, ready na. Hindi na mawawasak, mga kapatid. Yung lambat natin, iba-ibang mga klase ng isda ang huhulihin ng Panginoon. Mga diverse people, mga iba-ibang klaseng tao ang dadalhin ng Panginoon sa Fairview Terraces. Believe it, mga kapatid. Life, maniwala tayo na may ginagawa na ang Panginoon sa lugar na yon. And the best na mensahe sa akin ng Panginoon, sabi niya, do not be afraid. I have given you authority to trample snake and scorpions. And all the authority shall not hurt you. Do not fear, for I am with you, says the Lord. Yan ang pangako sa atin ng Panginoon. Tagumpay ay narito na. Narito na sa puso ng mga anak niya ang tagumpay. Mga kapatid, nandito na yan sa atin. Yung mga bagong upo na mga halal na politiko, dadalhin ng Panginoon yan. Quezon City, naalala ko pa, sabi ko nga kasi galing ako sa ano nun eh. Galing ako kay, sino ba yung prophet na hindi sumunod kay Lord? Papuntang Nineveh. Si Jonah. Sabi sa word ng Panginoon, because you obey my word, unlike Jonah, sabi niya, i-bless tayo ng Panginoon. I-bless tayo ng Panginoon. And He will do salvation. Sabi, Quezon City is like a great city of Nineveh. Pero si Lord ang mag-work. Pero,
kasama tayo sa joy. Kasi part tayo ng work ni Lord. Amen. Kasama tayo. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi naman natin deserve yun. Pero sinama tayo ng Panginoon sa victory. Yung life, sinama sa victory, di ba? Di ba yung victory, iba rin yung life eh. Sinama siya. Parang ganun yung misahe sa akin ng Panginoon. Kaya, pray tayo. Mag-pray tayo. Pag-pray natin. Pag-pray natin. Hallelujah. Thank you, Father God. We love you, Father. Kurama kayi sandararakaye. Kurahakiya sandararabakanderereyesi. Usikiyaramakaya. Lord, thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for the forgiveness of our sin. Father God, we are sinners, Panginoon. Hindi namin deserve, Panginoon. Hindi namin deserve ito, Panginoon. But God, you are faithful, God. Hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Lagi kang sapat, Panginoon. Patunay, Panginoon, ang provision mo sa amin. Lord, palalasap mo sa amin sa Fairview Terraces ang iyong katapatan at kapangyarihan, Panginoon. Lord, kaming magkakapatid na nandito, tinatanggap po namin ang iyong pangako, ang iyong prophetic word ngayon in Jesus' name, Lord. Tinatanggap po namin na kami ay magiging mapayapa sa lugar na iyong Panginoon. Ang mga kaguluhan na hindi makakapanaig, Panginoon, dahil sa iyo ang church, katulad na sinabi mo, upon this rock, I will build my church. In the gates of Hades, Panginoon, hindi makakapanaig sa lugar na iyong Panginoon. Sinisilyuhan po namin ang Fairview Terraces, Panginoon. Sinisilyuhan namin ang church namin doon. Sa pangalan ni Jesus, we apply the blood of Jesus. Hinuhugasan namin ang bawat hagdanan doon, bawat pintuan, Panginoon, bawat garden, bawat businesses sa lugar na yon, Panginoon, and we claim more people, we claim salvation sa lugar na yon every day, Panginoon. Kayo ang magliligtas ng tao doon, pero kasama mo kami ng mga instrumento mo sa lugar na yon, Lord, at hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, gather po namin ang mga tao sa lugar na yon for your glory, Panginoon. Hindi po para sa amin, kundi para sa iyo. Thank you, Father God, sa mga kaluluwa na idadagdag mo sa church. Katulad ng sabi mo, kung may isa na nagbalik loob sa iyo, libo-libo mga anghel nagkakatuwaan sa langit. So, Father God, in the mighty name of Jesus, kami po ay nakikigalak sa mga angel mo dyan sa langit, Panginoon, for the salvation and repentance of people, Panginoon, na hindi sumusunod sa iyo, Panginoon. Tulad ng sabi ng aming Panginoong Hesus, na kung hindi mo sila ilalapit sa Kanya, hindi sila maliligtas. Father God, Lord, kayo ang maglapit sa mga tao, sa aming Panginoong Hesus. Panginoon, salamat po dahil kami ay nakasama sa iyong mga plano, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Ngayon, kami ay magpo-proclaim ng iyong gospel, Panginoon. Kami, Panginoon, ay magmi-minister katulad ni Paul, Panginoon. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin sa gabing ito, Panginoon. Nagkakaisa po kami magkakapatid na tinatanggap ang iyong masaganang biyaya ayon sa salita na binulay po namin. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po, Pastor Henry. Tayo po ay tumayo. Ayan. Tayo po ay mananalangin by twos. Hanap po tayo ng kapartner natin. And sa pangalawang araw ng ating prayer and fasting, we will be praying for the church.
And sino po dito yung naniniwala na kailangan talaga nating suportahan sa panalangin? Yung ating mga pastor. No? We will be praying for our pastors, for every leaders and serve teams. Kasi sila yung nasa frontliner. Kailangan natin silang bakuran ng panalangin. At sa gabing ito, pagpe-pray natin sila. Let's pray for them by twos. Pray for the grace, wisdom, and strength upon the pastors as they continue to lead the church in going deeper together in spiritual foundations. Pray also for our small group leaders and serve teams as they continue to serve and lead others to Christ. Pray for times of refreshing from the Holy Spirit. So, 3 minutes lang po. Let's start. I'm tired of running with them. The world shakes, feels like sinking sand. My heart weighs heavier each day. I'm running out of words to pray, and I don't wanna let go. Don't let me Okay let po, we will wrap up in prayer. Sige, panalangin. Patuloy nating ipanalangin yung ating mga pastors, leaders, and serve team. Lord, maraming salamat sa aming mga leaders sa Life Novaliches, Lord. Maraming salamat dahil patuloy mo silang pinapalakas, Lord. We pray na ipakita mo sa kanila ng the clarity of the vision, Lord, that you have given us, Lord. I pray na palakasin mo yung faith nila, Lord. Magkaisa po ang mga leaders, ang mga frontliners na sumasabak, Lord, sa aming church growth sa Fairview Terraces. Lord, we pray, God, na bigyan mo sila, Lord, ng maliwanag na kaisipan, ng wisdom, Lord, sa pag-aalaga, pag-shepherd ng mga tao sa church, Lord. And I pray, God, that more disciples to come, O God. More disciples, Lord, to be ministered, Lord. More salvation for people, Lord. In the name of Jesus, Lord, patuloy mo po silang pagpalain yung providence mo, Lord, provision mo para sa bawat isang pamilya ng mga leaders namin. Lord, we pray for more life group leaders, Lord, na ipapanganak sa church na ito, Lord, in different areas, Lord, ng Quezon City, ng Novaliches, Lord. We pray, God, that you will raise up more life group leaders, Lord, in this area, Lord. Lord, we pray sa Fairview Terraces, Lord, buksan mo, Panginoon, ang pintuan ng Fairview Terraces
that your favor, Lord, that people will come there, O God, and find salvation in your name. Amen. Okay po, sa pangalawang ano po natin, prayer items for the church is, let us pray for the newly elected government officials na sila po ay nag-pledge na po na sa ating bansa na sila ay maglilingkod. So, tapatan natin ng panalangin sila para magkaroon sila ng protection. Pray for God's hand, divine wisdom, and integrity upon newly elected government officials as they have started their new term. Pray for opportunities for your local church to serve your community alongside with them and help disciple those in places of authority as well as the rest of our city. So with that, let us pray na. Vitus again. Hallelujah, you're singing over me. Hallelujah, 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 my soul will sing to you. Hallelujah, 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 you're singing over me. Hallelujah, 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 my soul will sing to you. Hallelujah, 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 you're singing over me. Oh, hallelujah, 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 my soul will sing to you. Give me your eyes to see. Give me a song to sing. Give me your heart to know that though I sow in tears, joy will come for me. Though I sow in tears, joy will come for me. Right here in the waiting, you will come for me. Nasa iyong mga kamay ang paghinong ng iyong bayan. Pakinggan ang inaalay, ang handog ng pusong nagsisisi. Lord, thank you, Lord, because you are putting us the burden to pray for our government officials, Lord. Lord, we pray, Lord, na buksan mo yung kanilang mga puso sa salvation mo, Lord. That the gospel will come to them, Lord, and their hearts will be quick to receive you, Lord. And I pray, God, and we pray, Lord, na patuloy mo silang gamitin, Lord, upang maraming pang mga tao sa kanilang nasasakupan ang makakilala sa iyo, Lord. Open doors for the opportunity of this gospel, Lord, na ma-receive ng mga tao sa community, Lord. We pray also for an integrity, Lord.
will be built upon our government officials, na magkaroon po sila ng takot sa Diyos, magkaroon po sila ng integrity, Lord, sa pamamahala, lalo na pagdating po sa mga kaperahan, Lord, sa community namin, that there will be no corruption, Lord. Eliminate, Lord, corruption, Lord, in government officials, Lord, by paglalagay mo ng fear of the Lord sa kanila mga puso. Salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga government officials na na-elect na ito, Lord. At maging kabahagi din ang Life Church to work hand in hand with them, Lord, in building your church in the community. This we pray in Jesus' name. For our third prayer items is provision for cinema worship services para po sa ating church plant sa Fairview Terraces. Panalangin po natin. Pray for God's faithful and abundant provision to cover all expenses related to our weekly services and kids church at Fairview Terraces, Cinema 5 and 2. Believe that He will provide through generous hearts and divine opportunities. Nothing is impossible with the Lord. With that, let us pray. Nagpis sa iyong pag-ibig, palalayain, patatawarin. Nasa iyong mga kamay. Lord, we are believing for signs, miracles, and wonders, Lord. Lord is at hand, is already at hand and coming, Lord. We believe by faith in the name of Jesus that you will provide for our church plant in Fairview Terraces. Lord, give us the wisdom to reach out to these people, Lord. Lord, yung ipapadala mo sa amin ng mga tao, Panginoon. Lord, nabubuo, Panginoon, ng workforce mo, Lord, to disciple many people, Lord, in Quezon City and Novaliches. Lord, you will draw people to us in the name of Jesus. Let the Holy Spirit move, Lord. Panginoon, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, kung mga taong i-reach out namin, Lord. And we pray, God, for a commitment, Lord, to build your church, to provide for your church, Lord, in the name of Jesus. Thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Yan po, patuloy po tayong manalangin.
Sino po sa inyo dito tuwing nag-share si Pastor Henry na i-encourage po tayo sa mga kwento niya ng mga tao na kumikilala kay Jesus, nakaka-receive ng salvation. And ngayon po, patuloy tayong magpipray for new disciples to be made. And naniniwala po ako na walang disciples kung hindi tayo magpipreach ng gospel. At kailangan po natin na mag-preach ng gospel dahil tuwing nagpipreach tayo ng gospel, maraming taong nakakakilala kay Jesus, maraming taong nababago, mga sakit, gumagaling, pamilya na relasyon na may problema, naayos. Dahil po yun sa kapangyarihan ni Jesus. By faith. And ngayon po, patuloy tayong manalangin sa ating mga grupo. Ito pong prayer natin, ask the Lord to draw people to Himself through our gatherings, preaching, and personal invitation, that many would respond to the gospel and commit to following Jesus. Ibig sabihin po nito na yung mga gawain po natin dito sa church, maging avenue ito, open doors para makapag-invite po tayo ng mga bagong tao sa church. At the same time, yung mga life group po natin, isa rin po itong malaking door na kung saan pwede tayo maka-invite ng mga bagong tao na makaka-join sa ating mga gawain. Handa na po tayo mag-pray? Tara po, mag-pray po tayo. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Mula sa langit, kami ay dinggin. Lunasan ng bayang naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain, patatawarin. In Matthew chapter 28 verses 18 to 19. Sabi dito, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Lord, we pray, Lord God, that Life Novaliches, Lord God, would not just be a channel of blessing, Lord God, but kami po ay magiging isang daluyan ng pagpapala mo, Lord God, sa Fairview Terraces, Lord. Lord, we pray, Lord, na paglipat namin nung linggo, at sa darating na mga susunod pang linggo, ito, Lord God, ay magbubukas, Lord God, ng mga opportunity, Lord God,
na mako-curious yung mga tao, Lord. Uy, ano bang nangyayari doon sa cinema number 5? Ano bang ginagawa ng mga tao doon? Bakit sila on fire na on fire? Dahil malalaman nila na sineserve namin si Jesus, ang Diyos na tunay, na makapangyarihan, ang Diyos na naglikha ng mundo. And Lord, salamat Lord God na magkakaroon kami Lord ng tapang to preach the gospel Lord sa iba't ibang people group sa Fairview Terraces, sa mga students, sa mga businessman, sa mga tao Lord na nag-grocery lang Lord, or even Lord God sa mga nagtatrabaho doon sa security. Lord, we pray Lord God na bigyan niyo po kami ng courage to preach the gospel Lord. Dahil Lord, ito sa kapangyarihan na binigyan niyo sa amin Lord God at sa pagkilos mo sa buhay namin. Lord, salamat Lord. Hindi po kami ang magbabago sa kanila, kundi ang kapangyarihan niyo po Lord God na nakikita sa aming buhay. Salamat Lord sa oras na ito. At sa pagpatuloy po natin sa pag-pray, we continue to pray that new believers to be baptized. Sabi dito, pray for boldness and obedience in the new hearts of new believers to publicly declare their faith through water baptism, and for the church to walk with them in their next steps of discipleship. Sino pa po dito hindi na-baptize? For sure naman, na-baptize naman po tayo dito lahat. Ito po ay isang act of faith natin na sinasabi natin publicly na I am for Christ and belong na tayo sa church niya. And naniniwala po tayo na marami po tayo mga na-reach out sa mga nakaraan nating evangelism event. Pero naniniwala po tayo na mag-step out of faith din po sila na mabaptize po sila. Dahil hindi lang to basta, kumbaga pa, public display. Pero ito ay talagang kanilang commitment at faith na sinasabi nila sa publiko na ako ay para kay Jesus at susunod ako sa Kanya. So handa po ba tayong ipag-pray yung mga tao na yon? Na mag-step out of faith sila. Step of faith sila para magpabaptize. Ayan. So let's pray po for new believers to be baptized.
to continue Matthew chapter 28 verses 19, sabi dito, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." Lord, salamat, Lord God. We believe by faith, Lord God, na yung mga new believers will declare their faith through water baptism, Lord God, that they will be baptized, Lord God, and declaring their faith in you, Lord God. And we pray na marami pa pong tao yung makakakilala sa inyo at mababaptize. And it is our great joy, Lord, na makita sila, Lord God, confessing their faith into you. And Lord, help the church, Lord God. Tulungan niyo po kami na to walk with them, Lord God, in their next step of discipleship. Tulungan niyo po kami, Lord God, na kami rin po bilang mga leaders to be equipped and trained, Lord God, in leading them, Lord God, that we may lead them to you, Lord God, not through our strength, Lord God, but we will lead them, Lord God, dahil, Lord, ikaw po yung aming great shepherd, Lord God. And Lord, we will continue to pray for our third prayer and our respond. Ito na po, personal para sa ating lahat. Who in your sphere of influence, community or city needs to hear about Jesus? Ask for God for boldness and opportunities to share your faith and help others to take their next step toward Him. And as we continue to pray, syempre kailangan din po natin ng lakas, ng wisdom. And at the same time, for sure meron po tayong mga kakilala or family relatives, ka-workmates na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Let's pray for strength and boldness to preach the gospel with our partners.
Sino po sa inyo dito may pinakita si God sa inyo ng mga tao? Yes. And now we will wrap this prayer na bigyan tayo ni God ng boldness, ng strength, and opportunities to pray. And to end this, Matthew chapter 28, verses 20, sabi dito, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of age. Sabi po dito ni Jesus, turuan natin sila to observe yung mga inutos at mga command ni Jesus sa kanila, sa mga tao na ililid natin. And at the same time, huwag tayong mabahala dahil kasama natin si Jesus to the end of age. And as a church, ito po yung ating prayer, ito po yung ating faith, na habang nandito po tayo, patuloy po tayong magpipreach ng gospel sa mga taong hindi pa nakakakilala sa kanila. Amen? Let us pray po. Lord, salamat Lord God. Salamat Lord sa mga tao na binigay niyo sa amin, kamag-anak, classmate, campus, businessman, workmates, Lord. Lord, we pray, Lord God, that may you continue to give us, Lord God, strength, power, wisdom, Lord God, and boldness, Lord God, to preach the gospel. Lord, salamat dahil kung paano niyo po binago yung buhay namin, Lord, naway hindi po namin to solohin. Huwag namin tong angkinin dahil yung gospel, Lord God, ang purpose nito ay para maibahagi sa mga iba pang tao. And Lord, kami rin po na nakatanggap ng gospel, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord God, na maibahagi rin po namin to sa ibang mga tao. And Lord, we pray, Lord God, that as a church, hindi lang po kami lumipat sa Fairview Terraces para may malawak na venue, may cinema chairs, aircon. Pero Lord, sayang yun kung hindi rin namin, Lord, magagamit ito para sa inyong purpose at kingdom. Kung hindi rin naman mapipreach yung gospel, Lord God, doon sa community, Lord God, na dinala mo kami. And Lord, I pray, Lord, that the power, that Holy Spirit fill each and every one of us, Lord God, to preach the gospel, Lord God. And you may you continue to be with us. Saan man kami magpunta, makita sa buhay namin kung papaano ka kumikilos yung kapangyarihan mo sa aming buhay. Lord, baguhin niyo po yung mga buhay namin. Kung may mga bagay pa po kaming hindi na patuloy kaming namumuhay sa kasalanan, Lord, baguhin niyo po kami, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord, na mamuhay ng tama, mamuhay ng tapat, Lord God, sa inyong mata. Salamat, Lord. Tulungan niyo po kami sa church, Lord God, at sama-sama po kami nagdadalangin, Lord, ngayong prayer and fasting, Lord. Naway, hindi lang po prayer and fasting kami nagpe-pray sa aming community, sa aming church. Sa bawat isa, hindi lang po kami prayer and fasting, Lord God, na i-encourage, Lord God. But every day, Lord God, na kami naglalakad, Lord, lagi kaming, Lord God, nare-remind, Lord God, na yung gift, Lord, na na-receive namin sa inyo, Lord, may bahagi rin namin sa iba, sa aming community, Lord God. As Life Novaliches, Lord God, and sa iba pang mga family namin na churches, Lord God. Lord, bless each and every churches, Lord God. Life churches, every nation family, Lord God. Continue, Lord God, to bless our pastors, bless our leaders, bless the congregation, bless the people, Lord. Dahil sa iyo, Lord God, nagagawa namin to, Lord God, by your strength, Lord God, and your power, Holy Spirit. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Ngayon po, naniniwala po tayo na bawat isa sa atin ay excited na. So ngayon, meron po tayong mga markers dyan. Meron po tayong prayer for the church. Mga prayers po natin, pwede po nating isulat dyan sa ating whiteboard. Ayan, and also encouragement that as Pastor Henry closes in prayer, syempre, it's a joy na magkaroon tayo ng picture taking. Ayan, after ni Pastor Henry. Pastor Henry? Ang gusto kay CJ, kung ano yung laki niya, ganun din laki ng boss. Ito po yung huling verse natin. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. Father, salamat, Panginoon. Dahil ngayon pa lamang, Panginoon, pinapaalam, nire-reveal mo na sa amin ang kapangyarihan ng prayer, Panginoon, na kami ay makakapag-speak with boldness, makapag-preach with boldness, Panginoon, salamat sa iyong salita na mga pinag-aralan po namin, mga na-receive po namin. Kami po ay nananangan at tinatanggap po na ito ng may
kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, anoint mo sila bago umalis, Panginoon. Huwag mong hayaan na hindi sila, huwag mong hayaan makaalis sila na hindi mo sila napapagpala ngayong gabing ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.